Matapos mapuruhan ng Israel ang Houthi Prime Minister pati na ang iba nilang matataas na opisyal, nangako ang pamunuan ng Houthis na ipaghihiganti nila ang pagkamatay ng kanilang mga opisyal at re-resback sa paraang pagsisisihan ng Israel. Sa katunayan ay itinaas na ng Israel ang seguridad kay Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Israel Katz bilang paghahanda sa banta ng Houthis. Ano ang kakayahan ng Houthis na pulbusin ng Israel? Gaano kalakas ang kanilang puwersa at gaano sila kaarmado? Ito na nga ba ang umpisa ng isang all-out war sa pagitan ng dalawang panig na mas lalo lamang magpapalala sa kaguluhan sa gitnang silangan? Ano naman kaya ang sagot ng Israel sa bantang ito? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Isang Israeli airstrike ang tumapo sa buhay ni Houthi Prime Minister Ahmed al-Rahawi, pati na rin ang ibang opisyal ng Houthis habang magkakasama sila at nakikinig ng isang pre-recorded speech ng pinaka-leader ng grupo na si Abdul Malik Houthi. Bukod sa mga nasawi ay marami ring matataas na opisyal pa ang sugatan sa pang-aatake ng Israel sa capital city ng Yemen na Sana'a. Dahil dito, sa pamamagitan ng isang matinding pahayag, nangako si Mahdi al-Mashat, pinuno ng Supreme Political Council ng Houthis, na gagawa sila ng hakbang na tiyak na yayanig sa pamunuan ng Israel. Ipinangako namin sa Diyos, sa sambayan ng Yemeni at sa mga pamilya ng mga martir at sugatan na kami ay maghihigante. Ayon pa sa kanya. Nagbabala rin si al-Mashat sa mga dayuhang kumpanya na agad nang lumikas mula sa Israel bago pa mahuli ang lahat at sila ay madamay sa kanilang gagawin. Ayon sa ulat, nagkataon na isinigawa ang pag-atake ng Israel sa grupo ng Prime Minister nitong Huwebes habang sabay na ibinubroadcast ng telebisyon na pagmamayari ng mga Houthi ang pre-recorded speech ni Abdul Malik al-Houthi, ang mailap na leader ng kilusan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin niya ang pangakong gaganti laban sa Israel at nagbigay ng update hinggil sa bakbakan sa Gaza. Ayon sa tatlong tribal leader na nakausap ng Associated Press, tinamaan ng airstrike ang isang villa sa nayon ng Beit Baus sa katimugang bahagi ng Sana'a, kung saan nagtipon-tipon ang mga opisyal ng Houthis upang panoorin ang mensahe ng kanilang leader. Ngunit sa kasawiang palad ay natiktikan ito ng Israeli intelligence at walang sinayang na oras agad sila nagpadala ng kanilang fighter jet upang targetin ang nasabing lugar na ikinasawi ng naturang leader at iba pang mga ministro. Si Prime Minister al-Rahawi na nagmula sa timog na lalawigan ng Abyan ay dating kaalyado ng yumaong Yemeni President Ali Abdullah Saleh bago sumanib sa Houthis noong 2014 nang sakupin ng grupo ang capital city ng Sana'a at malaking bahagi ng Hilaga at gitnang Yemen. Itinalaga siyang punong ministro noong August 2024. Tinukoy siya bilang pinakamataas na opisyal ng Houthis na napatay mula nang magsimula ang sunod-sunod na opensiba ng US at Israel laban sa mga missile at drone attacks ng grupo na target ang Israel at iba pang mga barko sa Red Sea. Ayon kay al-Rahawi, bago siya mapatay, ang sakripisyo ng Yemen ay para sa tagumpay ng sambayanang Palestino. Kasunod ng naunang pag-atake ng Israel sa isang oil facility at power plant na hawak ng Houthis sa Sana'a, Yemen. Para sa mga eksperto, kailangang seryosohin ng Israel ang banta ng Houthis dahil hindi basta-basta ang kakayahan ng Houthis pagdating sa armas at puwersa militar. Sa katunayan ay ayon sa ilang military experts, ang Iran-backed Houthis ay hindi basta-bastang grupo kundi isang makapangyarihang puwersang militar na may matinding arsenal at kakayahang maging tinik sa Israel. Kilalang gumagamit ang Houthis ng mga ballistic missile, cruise missiles at drones na gawa o suportado ng Iran. Ang ilan sa mga ito ay may kakayahang maglakbay ng daan-daang kilometro, sapat para tumama sa loob ng teritoryo ng Israel mula Yemen. Mula noong sumiklab ang digmaan sa Gaza noong October 2023, paulit-ulit nang nagpaulan ng mga drone at missiles ang Houthis patungong Israel. Bagamat karamihan ay nasasabat ng Israeli air defenses, ang patuloy na pag-atake ay nagpapakita ng kanilang kakayahan na magdulot ng psychological pressure at pinsala sa ekonomiya ng Israel. Higit pa rito, pinatunayan na ng Houthis ang kanilang kapasidad sa dagat. Sa Red Sea, ilang mga barko ang kanilang inatake gamit ang missiles at unmanned explosive drones. Ayon sa ulat ng maritime monitoring agencies,
Mahigit 100 na barko na ang tinarget ng Houthis mula 2023. 4 dito ang lumubog at hindi bababa sa 8 marino ang nasawi. Ang kontrol ng Houthis sa malalaking bahagi ng Yemen, partikular na sa mga daungan at baybayin, ay nagbibigay sa kanila ng estratehikong posisyon upang gambalain ang isa sa pinakamahalagang shipping lanes sa buong mundo. Malaki ang papel ng Iran sa pagpapalakas ng Houthis. Bukod sa pagbibigay ng teknolohiya para sa armas, pinaniniwalaang nakakatanggap din sila ng training at intelligence support mula sa mga Iranian Revolutionary Guard at mga proxy group sa rehiyon tulad ng Hezbollah. Dahil dito, itinuturing ang Houthis bilang bahagi ng tinatawag na Axis of Resistance, isang alyansang binubuo ng Iran at mga grupong laban sa Israel at sa impluwensya ng US sa gitnang silangan. Para sa Israel, nananatiling seryoso ang banta. Ang Houthis ay may kakayahang magdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya, enerhiya at seguridad ng Israel. Bilang patunay na sineseryoso ng Israel ang kanilang banta, pinaigting ng Israel ang seguridad saan man magpunta si Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Israel Katz at ibang matataas na opisyal ng pamahalaan matapos kumpirmahin ang pagpatay sa Prime Minister ng pamahalaang Houthi sa Yemen at ilan pang mga ministro. Ayon sa ulat ng isang pahayagan sa Israel nitong linggo, nagpapatupad ang Shin Bet ng mga tinatawag na espesyal at hindi pangkaraniwang hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pangunahing opisyal ng Israel. Dahil sa bagong banta, isinasagawa ang lingguhang pulong ng gabinete ng Israel nitong linggo sa isang lihim at ligtas na lokasyon. Gayunman, ipinagwalang bahala ni Netanyahu ang bantang ito. Dagdag pa niya, ito pa lamang ang simula ng kampanya laban sa mga matataas na opisyal ng Houthis at hahanapin naming lahat sila isa-isa kung kinakailangan. Ibinida rin ni Netanyahu na kahit ang US, UK, France na nag-conduct na ng operasyon laban sa Houthis dati, maging ang mga kalabang bansa ng Houthis tulad ng Saudi Arabia at UAE ay hindi nakapatay ng mataas na opisyal ng grupo. Matapos ang 12 araw na digmaan laban sa Iran nitong Hunyo, aniya, sistematiko na tinatarget ng Israel ang tinatawag na axis ng mga kalaban araw-araw at sa bawat larangan. Ngunit ayon sa ibang leader ng European Union na dapat umanong pasalamatan ng mundo ang Israel dahil sila mismo ang gumagawa ng dirty work laban sa Houthis na matagal nang nananalot at tumatarget ng mga sibilyan sa Red Sea kahit wala itong kinalaman sa gera. Sa katunayan ay ilan ng mga Pinoy na tripulante ang tinangay ng Houthis at ang iba pa nga ay sa kasawiang palad, binawian ng buhay. Samantala, bilang patunay na seryoso talaga ang mga Houthi sa kanilang banta laban sa Israel, iniulat ng isang Yemeni security source na nagsasagawa na ng malawakang pag-aresto ang mga otoridad ng Houthi sa Sanaa at iba pang rehiyon sa loob ng Yemen sa mga pinaghihinalaang tao na kasabwat ng Israel. Matapos nito ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang Houthis at isang oil tanker na may bandilang Liberia, ngunit pagmamayari umano ng isang Israeli ang nakaranas ng pagsabog malapit sa Yanbu, Saudi Arabia nitong linggo ng gabi. Ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO, nakarinig na lang ang mga tripulante ng barko ng malakas na pagsabog matapos ang pagtama ng hindi pa natutukoy na armas. Buti na lang at walang nasawi sa mga sakay ng barko. Samantala, libo-libong nagdadalamhating Yemeni na supporter ng Houthis ang nagtipon-tipon sa Al-Sali Mosque, ang pinakamalaking moske sa kabisera ng Yemen, upang bigyang pugay ang 12 matataas na opisyal ng grupong Houthis, kabilang ang kanilang Prime Minister na napatay. Habang inililibing ang mga bangkay, sumisigaw ang mga nagluluksa ng slogan ng Houthi na kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel, sumpa sa mga Hudyo at tagumpay ng kanilang grupo. Sa harap ng umaapaw na dami ng nagdadalamhati, si Mohammed Miftah na tinalaga bilang pansamantalang Prime Minister ng pamalaang Houthi matapos ang pagkamatay ni Prime Minister Ahmed Ghalib al-Rawi ay nagbabala ng pagganti at mas maigting na crackdown laban sa mga espiya. Ayon pa sa kanya, hinaharap natin ngayon ang pinakamalakas na imperyo ng intelihensya sa mundo, ang mismong Zionist entity na kinabibilangan ng administrasyong Amerikano, Zionistang Israel, mga kakampi nilang Arab nation at mga espiya dito sa loob ng Yemen, kaya kailangan natin silang isa-isang handingin, mariing pahayag ni Miftah. Kaugnay nito ay sinalakay din ng mga Houthi ang opisina ng United Nations sa Sanaa, Yemen nitong linggo
at dinakip ang hindi bababa sa 11 tauhan. Bagamat walang opisyal na dahilan ang ibinigay, kilala na ang mga Houthi sa dating pag-aresto sa mga lokal na empleyado ng UN at iba pang humanitarian agency dahil sa hinalang paniniktik para sa Israel bilang patunay na talagang umpisa na ang kanilang banta. Pinagbibintangan umano ng Houthi ang mga taong ito na nagbigay ng impormasyon sa lokasyon ng mga opisyal ng Houthi. Dahilan upang matarget ito ng Israeli Air Force sa pamamagitan ng kanilang mga eroplano at bomba. Samantala, sinabi ng Israel na isa pang airstrike ang kanilang ginawa upang targetin ang Chief of Staff, Defense Minister at iba pang senior officials ng Houthis. Subalit patuloy pang bini-verify ng IDF ang resulta ng operasyon. Hindi pa rin malinaw ang kapalaran ni Mohammed Al-Atifi, isang makapangyarihang defense minister ng Houthi at pinuno ng Missiles Brigades Group na hindi pa lumalantad mula nang maganap ang pag-atake. Ngunit nananatiling buhay si Abdul Malik Al-Houthi, ang pangunahing leader ng grupo na nakikita ngayon bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang kaalyado ng Iran sa Arab region at patuloy na nakikipaglaban sa Israel. Simula nang sumiklab ang digmaan sa Gaza noong October 2023, regular nang umaatake ang Houthi sa mga barkong dumaraan sa Red Sea na kanilang inilalarawan bilang pakikiisa sa mga Palestino. Dahil dito, kapwa US at Israel ay nagsagawa na ng mga opensiba laban sa Houthi ng ilang beses, bagamat inanunsyo ni dating US President Donald Trump noong Mayo na ititigil na ng Amerika ang pambobomba laban sa kanila matapos ang maikling kampanya. At matapos magkasundo ang dalawang panig na ititigil na ng Houthis ang pananarget ng mga barkong may koneksyon sa Amerika. Sa kabila nito ay nanindigan pa rin ang Houthis na ipagpapatuloy ang kanilang opensiba laban sa Israel at mga barkong may koneksyon sa kanila. At matapos kumalat ang balita sa isang barko na inatake na naman sa Red Sea, agad itong kinumpirma ng Houthis at sinabing nagpakawala sila ng missiles patungo sa barkong Scarlet Ray na isang oil tanker na nakarehistro nga sa Liberia, ngunit pagmamayari ng isang Israeli businessman malapit sa Red Sea port ng Yanbu, Saudi Arabia. Sa isang naitalang pahayag na ipinalabas sa Al Masirah TV, sinabi ng Houthi spokesperson na si Brigadier General Yahya Sari na tinarget nila ang Scarlet Ray na isang Liberian flag cargo vessel, subalit na pag-alaman umano nila na konektado ito sa isang Israeli billionaire. Hindi pa agad nakukuha ang pahayag ng mga may-ari ng barko, ang Eastern Pacific Shipping na nakabase sa Singapore at kontrolado umano ng isang Israeli billionaire na si Aidan Ofer. Subalit ayon sa maritime security firm na Ambri, pasok ang barko sa target profile ng Houthis dahil ito ay pagmamayari ng isang Israeli. Wala ring naiulat na nasaktang crew sa kabutihang palad, ngunit nagpalabas na ang iba't ibang maritime at cargo companies ng advisory sa kanilang mga barko na iwasan ang Red Sea kung maaari dahil sa dalang panganib. Subalit tila isa itong mahirap na gawain dahil sa maraming oras, krudo at kita ang nababawasan ng mga barko kapag pinili nila ang dumaan sa mas malayong ruta upang maiwasan lamang ang naturang karagatan. Kaya sa kabila ng panganib ay marami pa ring pinipiling dumaan dito. Ang sitwasyong ito ay dagdag na patunay na hindi nawawala ang banta ng Houthis sa seguridad ng buong Middle East at sa kalayaan ng paglalayag sa isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa buong mundo. Mula November 2023, tinarget na ng Iran-backed Houthis ang mahigit 100 merchant vessels sa Red Sea at Gulf of Aden na nagresulta sa 4 na barkong lumubog, isang barkong kanilang tinangay at ilang marinong nasawi. Kabilang dito ang pagdukot sa 25 tripulante ng Galaxy Leader na pinalaya noong Enero 23, 2025. Ang pinakahuli, ang Eternity Sea, kung saan 6 hanggang 10 sa 25 sakay ang sinasabing tinangay ng Houthis matapos ang pag-atake na nagpalubog sa barko. Sa katunayan ay ilang Pinoy na marino ang nadamay sa ginawa nila. Idinahilan ng Houthis na ang kampanya sa dagat ay pakikiisa sa mga Palestino sa Gaza. Paulit-ulit din nilang sinasabi na itutuloy nila ang pag-atake laban sa mga barkong may ugnay sa Israel hanggat hindi natatapos ang giyera sa Gaza. Sa kabila ng serye ng airstrikes at naval operations ng US at mga kaalyado nitong bansa upang pigilan sila, nananatiling mahigpit ang kapit ng Houthis sa malalaking bahagi ng Yemen at mahusay nilang ginagamit ang asymmetric tactics, mga missile, drone at unmanned vessels na mahirap pigilan
Kahit na mga modernong gamit ng Amerika, itinuturing ang Houthi bilang matatag, armado at suportado mula sa labas at loob ng Yemen. Meron silang sariling istrukturang politikal at militar, matibay na lokal na basing pampolitika at tuloy-tuloy na resources na nagpapahintulot sa kanila na magpatuloy ng kampanya sa dagat kahit na matapos bombahin ng maraming ulit. Dahil dito, ayon sa mga eksperto, ay dapat talagang bigyang pansin ng Israel ang banta ng grupo. Samantala, habang dumarami ang nasasawi sa Gaza, ay tumitindi ang negatibong pandaigdigang pananaw laban sa Israel. Sa isang malawak na global survey nitong 2025, karamihan sa mga bansang sinuri ay may unfavorable na tingin sa Israel at sa pamahalaan nito. Ito marahil ay dulot sa napakarami ng sibilyan na nawawalan ng buhay sa kampanya ng Israel hanggang ngayon na wala pa ring humpay. Ayon sa iba, bagamat justified noon ang ginawa ng Israel dahil sa pagsalakay ng Hamas at sa pagtangay ng kanilang mga sibilyan, subalit sa paglipas ng mahigit 1 taon at 10 buwan, ay labis-labis na distraction na ang ginawa ng Israel sa buong Gaza at sobrang daming buhay na ng mga inosenteng Palestino ang nalalagas. Ito marahil ang dahilan kung bakit dahan-dahang nagbago ang pananaw ng mundo sa ginagawa nilang aksyon sa Gaza. Sa kabila ng banta ng Houthis, nangako ang Israel na mas paiigtingin pa ang kampanya sa nasabing grupo at hindi sila mag-aatubiling itulad ang liderato ng Houthis sa Hezbollah at Hamas na isa-isa umanong nalalagas at pinaslang nila hanggang sa ito ay maubos ayon pa sa Israeli Defense Minister. Dahil dito ay maraming mga opisyal sa Middle East ang natatakot na isa na namang panibagong yugto ng gyera ang mangyayari. Subalit sa puntong ito ay mas malaking puwersa ang kakalabanin ng Israel sa katauhan ng mga Houthi na kilalang hindi umaatras sa anumang laban. Bukod dito ay muli na namang nagpahayag ang Iran na papasok ito sa eksena kung mauuwi na naman ito sa isang all-out war. Dahil ang Iran ay kilalang pinakamalaking supporter ng Houthis sa pamamagitan ng armas, training at pondo. Ang patuloy na serye ng gantihan sa pagitan ng Israel at Houthis ay nagbabadya na naman ng mas malawak na krisis, hindi lamang sa Middle East, hindi lamang sa Red Sea, kundi sa buong mundo. Sa bawat missile attack at airstrike ng Houthis at sa bawat pananarget ng Israel sa loob ng Yemen, nanganganib na madamay ang maraming inosenteng buhay. Tumitindi ang posibilidad na madamay ang mas maraming bansa, partikular na ang mga bansang umaasa sa ligtas na daloy ng langis at kalakal sa Red Sea. Bukod pa riyan ay nadadamay din ang mga inosenteng tripulante ng mga barko na wala namang kinalaman sa gulo ng Houthis at Israel. Sa harap ng umiigting tensyon, ang hidwaan ng Israel at Houthis ay unti-unti nang nagiging sentro ng digmaan sa gitnang silangan. Isang labanan na hindi lamang nakatuon sa dalawang malalakas na puwersa, kundi maaaring magbungsod ng mas malawak na komprontasyon na kakasangkutan ng US, ng Iran at iba pang mga alay na bansa ng Estados Unidos. May posibilidad ding madamay ang iba pang mga kapangyarihang bansa sa rehiyon dahil ang ibang Middle Eastern countries tulad ng Saudi Arabia at UAE ay kilala ring kalaban ng mga Houthi. Kung magpapatuloy ang cycle ng pag-aatake at pagganti, nanganganib ang buong rehiyon na sumabog na naman sa isang mas malawak at mas mapanganib na digmaan na mas maraming mga sibilyan, mapa-Kristiyano man, mapa-Muslim, mapa-Hudyo, ang masasayang lamang ang buhay. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.